Mabuti naman at hindi mo kasama ang asawa mo. Masusolo kita ngayon. Kung bakit ba naman ikaw pang napangasawa ko eh? Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Wala nang araw mas gaganda pa at mas sasarap pa sa pakiramdam ng isang taong nagmamahal. Ngunit, yun ay mangyayari lamang kung ang pagmamahala na yun ay tunay at walang halong pagpapanggap. Ngunit papaano kung ang pag-ibig na nararamdaman mo pala ay bunga lamang ng isang pandaraya at nabuo sa pamamagitan ng gayuma? Yan ang kwentong hatid sa atin ng ating letter sender for today na nagpapatawag na lamang sa pangalang Roxanne. Kaya naman mga ka-Katie, huwag na natin itong patagalin pa. Simulan na natin pakinggan ang kanyang kwento ayon sa kanyang sulat. Dear Sir Wilmore, 39 years old po ako na full-time mom sa nag-iisa kong anak na ngayong buwan po ay magsisiyam taong gulang na siya. Kaya hindi ko po tuloy maiwasang maalala ang karanasang nangyari sa pamilya ko nung mga panahong kasing edad ko po ang aking anak. Lumaki po ako sa probinsya namin sa Mindoro. Medyo malayo po kasi sa Kabihasnan. Dahil bundok po yung lugar na tinitirhan ng pamilya namin. Mahirap po ang buhay noon. Isang kahig, isang tuka. Dahil ang tatay ko po ay nagtatrabaho lang noon bilang isang karpentero. Wala pong trabaho ang nanay ko. At lahat kaming dalawang magkakapatid ay umaasa lang po sa kakarampot na kinikita ni Itay. Kaya naman masasabi kong salat na salat po talaga ang buhay namin noon. Siguro, dahil din doon, kaya ang nanay ko ng mga panahong yon, sobrang inggitera. Hindi ko na po pagagandahin pa ang term, dahil yun naman talaga siya. Inggitera. Lalo na po kapag nakikita niyang yung mga kaidaran niya dito sa lugar namin, magaganda na ang buhay at mga asensado na. Samantalang naiwan siyang mahirap sa piling ni tatay. Roxanne, tigilan mo muna ang pagbubunot ng sahig dito sa kwarto. Mamaya mo na ituloy yan. Inay, bakit po humahangos kayo pa uwi? At parang natataranta kayo. Ay, dumating ang Tia Evelyn mo galing abroad. Kasama ang asawa niyang Kano. Dadalaw daw dito sa atin. Kaya magpunta ka na muna sa tindahan at bumili ka ng mamemerienda. Hetong pera. Bilisan mo na't hindi mainip ang bisita natin. Baka mamaya hindi tayo maambunan ng grasya kapag babagal-bagal ka. Opo, Inay. Inay, sino hong narinig kong sinabi niyang dumating? Mabuti nariyan ka na, Gilbert.
Kasabay ko si Itay umuwi pagkatapos ng maghapong trabaho namin sa construction. Tama-tama ang dating nyo. Maglinis ka na ng katawan at gaya nga ng sabi ko kay Roxanne. Dadalawin ako dito ng kaibigan kong si Evelyn. Nako, huli kang nakita nun anak 8 taon ka pa lang. Gwapong-gwapo pa naman yun sa'yo noon. Siguradong lalo na ngayon. Evelyn, yung kaibigan mo Adelpha na may malakit maitim na balat sa muka? Yung nagsabing pag lumaki raw itong si Gilbert, ipakasal mo raw sila sa anak mo at babayaran kanya ng pera? So, Serencio, hanggang ngayon ba naman yun pa rin ang naaalala mo kay Evelyn? Biro lang naman niya yun noon. May asawa na yung tao ngayon, hindi mo ba alam? Nakapangasawa yun ng kano. Ang ganda-ganda na nga ng buhay niya di tulad ko. Kung bakit ba naman ikaw pang napangasawa ko Si Wilmore naging matalik na kaibigan po ni nanay, ang kababata niyang si Evelyn. Dahil si nanay lang po ang matyagang makipag-usap kay Evelyn. Noong mga panahong tampulan siya ng tukso sa amin. Medyo kakaiba po kasi ang itsura ni Evelyn. Meron po siyang malaking balat na halos sumasakop sa buong mukha niya. Na kulay itim na ay mabuhok pa. Kaya kung ano-anong panlalait noon ang natatanggap niya sa mga tao dito sa amin. Maliban na lang po kay nanay. Kaya nga po nang bigla na lang siyang makapangasawa ng isang kano. Pagkatapos niya lang magbakasyon ng ilang buwan sa Maynila, ay laking gulat ng mga taga rito sa amin. Simula po noon, sa ibang bansa na tumira si Evelyn, bagay na kinainggitan po ni nanay ng todo. Lalo na nang umuwi ito at nakita niya kung gaano na kayaman ang kaibigan niya. Grabe, Evelyn. Sobrang yaman mo na. Ang dami mong alahas, oh. Punay bang mga yan? Oo naman, no. Bigay talaga ng kanong yan ang lahat ng luho ko. Kaya nga kahit ang tanda-tanda at amoy lupa na yan, pinagtsatsagaan ko. Mabuti nga't inaya ng asawa mo mag-inom sa balkonahin nyo. Makakapag-usap tayo ng maayos dito sa sala. Ipagsalin mo nga ng Diyos tong Tia Evelyn mo. Opo, Nay. Oo nga pala, Maring Adelpha. Yun bang binatang nagsisibak ng kahoy sa labas Si Gilbert yun? Yung panganay mo? Ay nako, oo. Binata na, ano. Mabuti nga't kahit papano'y nakakatulong na sa amin ng tatay niya yan. Ay napakasipag na bata. Di tulad ng tatay niyang inutil. Ganon ba? Sabi ko na nga ba't lalaking gwapo yung anak mo Kung hindi nga lang mas matanda ko ng 2 dekada dyan, baka hinintay ko na yan at siyang inasawa ko Panigurado, marami ng babaeng nagkakandara pa dyan sa anak mo. Ay nako, sinabi mo pa. Pero hindi naman ako papayag na kung sino-sinong babae lang ang makakatuluyan niyang anak ko, no? Nung isang araw ngayon, may isang babaeng dumalaw dito na nakipagkilalang nobya niya. Ayun, pinauwi ko. Sabi ko, wag nang magpapakita pa sa anak ko at ako ang makakalaban niya. Ayokong matulad sa amin ng tatay nila ang mga anak ko. Magtitiis ng hirap. Kung pwede nga lang ikaw na ang makatuluyan niyan, total. Sigurado naman akong gaganda ang buhay niya sa'yo. Pwede naman Pwedeng gumanda ang buhay ng anak mong yan sa akin, Adelpha. Para naman sumaya ang buhay ko. Para hindi ako nagtitiis sa gabi na amoy lupa ang katabi ko sa kama. Yun kung papayag kang bilhin ko sa'yo ang anak mo.
O paano? Maraming salamat sa pagdalaw niyo, Evelyn. And to you, Mr. Wilson, you come back here, ha? Tomorrow, I will cook delicious food for you, okay? O siya, babalik na lang kami bukas sa Delpha. Basta yung usapan natin, ha? Gusto ko, bukas, hindi na tsahin ang tingin sa akin ng anak mo. Sir Wilmore, kahit pa sabihing bata pa lang ako noon, alam kong may hindi magandang pinaplano si nanay at aling Evelyn sa Kuya Gilbert ko. Kita ko po yun noon sa mga kakaibang tinginan pa lang nilang dalawa. Lalong-lalo na nang pagkaalis pa lang ni aling Evelyn sa amin, ay nagmamadali rin pong lumabas si nanay. Dala ang isang litrato ni Kuya. Pagkatapos ng gabing yon, Sir Wilmore, bigla na lang pong nag-iba ang lahat. Lalong-lalo na ang pakikitungo ni Kuya Gilbert kay aling Evelyn. O Gilbert, ikaw na muna ang bahala dito sa nanay at kapatid mo, ha? Ilang buwan din akong stay-in doon sa Manila hanggang sa matapos namin yung building na ipinapagawa sa amin. Ipapadala ako buwan-buwan. Huwag kayong mag-alala. Kung may kailangan kayo, isinulat ko naman na dyan sa likod ng pintuan ang landline ng amo ko. Makitawag na lang kayo sa tindahan doon sa bayan. O siya, Herencio. Ganyang nakapag-impake ka na ng mga dadalhin mo. Lumakad ka na. At baka gabihin ka pa sa daan. Ako nang bahala dito. Mag-iingat ka sa biyahe. Oo nga pala, Adelpha. Bago ko makalimutan. Kausapin mo nga yung panganay mo. Abay, kanina pa tulalayan dyan sa labas. Baka may problema. Sige na, maalis na ako. Sir Wilmore, nang mapadako ang tingin ni nanay noon kay Kuya Gilbert, kitang-kita ko nang bigla na lang napangiti si nanay ng pailalim. Nalalo pa pong lumawak ang ngiti niya nung tumalikod na si tatay at nagsimulang maglakad papalayo. Tulala si Kuya at nakatingin sa kawalan noon. Walang kahit anong emosyon sa mukha. Para lang siyang may hinihintay na dumating. At kitang-kita ko po nang bigla na lang siyang napatayo sa excitement. Nang sa wakas, ay matanawan niya ang paparating na si Aling Evelyn. Oh, ano, Evelyn? Nakausap mo na ba ang asawa mo? Payag na ba siyang isama mo si Gilbert sa Amerika? Oo, Adelpha. Sinabi ko sa kanya na kukunin ko ang anak mo bilang helper o houseboy. Total, lagi rin naman siyang wala sa bahay namin. Dahil sa pag-aasikaso ng negosyo niya. Marami kaming oras ni Gilbert para sa isa't isa. Pero ang tanong, nagawa mo na ba ang dapat mong gawin? Hindi ako sumisira sa usapan, Evelyn. Kagabi, pagkaalis nyo ng asawa mo, dumiretso agad ako kay Amang Gido. Parang naririnig ko pa nga ang sabi ng matandang albularyo. Mahigpit ang pangangailangan ko ngayon sa pera, Adelpha. Kaya isasagawa ko ang ipinapatrabaho mo sa akin. Pero ang gagawin kong panggagayuma sa anak mo ay walang sino mang makakabali. Kahit na kamatayan.
Maliwanag ang sabi ni Amang Guido sa ginawa niyang paggayuma kay Gilbert para sa'yo, Evelyn. Kahit ang kamatayan ay hindi kayo kayang paghiwalayin. O Gilbert anak, tapos ka na palang maligo. Heto na si Evelyn. Mabuti naman at hindi mo kasama ang asawa mo. Masusolo kita ngayon. Napakaganda mo ngayon, Evelyn. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa'yo. Sandali, Gilbert. Mamaya na tayo mag-usap. Hintayin mo muna ako dun sa salas nyo. May sasabihin lang ako sa nanay mo. Totoo nga, Adelpha. Ay, mukhang hulog na si Gilbert sa akin ngayon. Nagawa ko ng parte ko, Evelyn. Kaya tuparin mo rin ang sayo. Huwag ka mag-alala, Adelpha. Dala ko ng perang ipinangako ko sa'yo. At oras na makabalik na kami ng Amerika, pinapangako ko sa'yo, dadalhin ko rin doon ang buo niyong pamilya. Natupad ang kasunduan ni na Nanay at Aling Evelyn Sir Wilmore. Kapalit ng malaking halaga ng pera at ng pangakong dadalhin kami sa Amerika, ay hinayaan po ni Nanay na isama ng kaibigan niya si Kuya Gilbert sa ibang bansa. Hindi nga po nakaangal pa si Tatay nang malaman niyang nag-abroad na bigla si Kuya nang wala siyang kaalam-alam. Yun na po yata ang pinakamasayang mga araw na nakita ko si Nanay. Ilang buwan din siyang nagpakasasa sa lahat ng perang ipinadala sa kanya ni Evelyn na ginamit niya para makuha ang lahat ng luho niya. Pero hindi po yun nagtagal dahil makalipas lang ang mahigit 9 na buwan, isang trahedya po ang bigla na lang gumimbal sa aming pamilya. Hindi yan totoo. Hindi yun maaaring mangyari sa anak ko. Diyos ko! Diyos ko po! Adelpha, anong nangyari sa'yo? Renzo, ang panganay na anak mo. Wala na raw. Patay na raw si Gilbert. Ano? Ayon po sa mga otoridad ay tumawag kay Nanay noong mga panahong yon. Natagpuan daw pong patay si Kuya Gilbert sa mismong selda kung saan siya ikinulong. Pagkatapos siyang mapagbintangan sa kasalanang hindi naman niya ginawa, ang pagpatay kay Aling Evelyn. Natagpuan daw kasing nakahandusay si Aling Evelyn doon sa bahay nila. Ayon daw po mismo sa asawa nitong Kano. Namatay daw po sa pagkakasakal si Evelyn at ang fingerprint ni Kuya Gilbert ang nakuha doon sa pinangyarihan ng krimen. Kaya hinuli ng mga pulis ang kapatid ko, Sir Wilmore. Tapos ikinulong ng ilang araw. Pero dahil daw po sa sobrang depresyon, hindi lang sa pagbibintang sa kanya kundi dahil na rin sa pagkamatay ng pinakamamahal niyang si Aling Evelyn. Bigla na lang daw po itong nagpakamatay sa pamagitan ng pagbibigti gamit ang pinagpunit-punit niyang uniforme ng bilanggo. At ngayon
ay magkasabay po silang umuwi ni Aling Evelyn na pareho na pong mga bangkay. Hindi ako naniniwalang si Gilbert ang gumawa nun kay Evelyn. Ilang buwan ang sinasabi sa akin ng kaibigan ko na parang nagdududa na raw ang asawa niya. Kaya nag-ingat sila ni Gilbert na huwag magpahuli tungkol sa kanilang relasyon. Hanggang noon lang nakaraang linggo, ang sabi pa sa akin ni Evelyn, binilhan daw siya ng asawa niya ng malaking halaga ng insurance. Na malamang pinag-intirasan ng asawa niyang kano, kaya siya pinatay. At pinalitaw lamang na si Gilbert ang kriminal. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Adelpha? Bakit kasi hinayaan mong makipagrelasyon ng anak mo sa kumari mo? Eh alam mo namang may asawa yun. Tatay, hindi naman po talaga mahal ni Kuya Gilbert si Aling Evelyn eh. Si nanay po ang... Sinanay mo ang ano, Roxanne? Ipinagayuma po niya si Kuya kay Amang Gito. Kapalit ng pera. Ano? Adelpha! Renzo, patawarin mo ako. Anong ginawa mo sa anak ko? Ano? Galit na galit po si tatay ng mga panahong yon, Sir Wilmore. Kaya sa unang pagkakataon, nagawa niya pong pagbuhatan ng kamay si nanay. At kaya pagkatapos po ng libing ni Kuya Gilbert, ay lumuwas uli siya sa Maynila para lumayo. Sinubukan pa po akong isama noon ni tatay, pero hindi ako pumayag. Naawa po kasi ako kay nanay ng mga panahong yon. Nagsisisi akong sinabi ko pa kay tatay ang ginawa ni nanay kay kuya. Kaya naman, nag-stay pa ako sa tabi niya. Pero hindi pa po doon natatapos ang lahat, Sir Wilmore. Dahil yun pa lang ang umpisa ng panibagong kababalaghang babalot sa pamilya namin. Nanay? Nanay? Gilbert, Nanay? Bakit niyo ginawa sa akin to? Kayo mismo ang naghatid sa akin papunta sa kamatayan ko. Hindi ako matahimik. Hirap na ako. Hinihila ako ng gayuma papunta sa impyernong kinalalagyan ni Evelyn. Tulungan niyo ako, Nay. Maawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako para matapos na ang paghihirap ko. Hukayin niyo ang bangkay ko. Dalhin niyo kay Amang Gito. Tulungan niyo ako makawala sa sumpa ng gayumang ibinigay ninyo sa akin. Nanay? Nanay! Nanay, gumising po kayo! Bumangon po kayo! Roxanne, Nanay, umuungol po kayo habang natutulog kaya ginising ko kayo. Binabangungot po yata kayo eh. Diyos ko po, ang anak ko.
Patawarin mo ako, Gilbert. Patawan, anak. Patawan. Nanay, ano pong nangyayari sa inyo? Roxanne, samahan mo ko. Magpunta tayo sa puntod ng kuya mo. Kailangan natin hukayin ang kanyang bangkay. Po? Nanay, ayoko po. Makinig ka, Roxanne. Ito lang ang paraan para matulungan natin ang kuya mo. Halika na, bilisan mo! Sir Wilmore, kahit na po ayokong sumunod ng gabing yon kay nanay, wala po akong nagawa, kundi ang sumama sa kanya papunta doon sa lupa kung saan inilibing si kuya. Malapit lang po yun sa bahay namin. Isa po yung lupang pagmamay-ari ng pamilya ni tatay na inilaan talaga noon para sa mga namayapa na naming kamag-anak. Doon po ay hinukay namin ang bangkay ni Kuya Gilbert. Magkatulong kami ni nanay. Hindi po kami huminto. Hanggang sa wakas po ay nakita na namin ang kanyang kabaong. Pagkatapos namin siyang hukayin, ay magkatulong po kami ni nanay na hinila ang bangkay ni kuya pauwi sa bahay namin. Ang nakapagtataka lang ho, Sir Wilmore, ay kung bakit parang buong-buo pa ang bangkay ni kuya, gayong halos magdadalawang buwan na nakalibing siya noon. Ni wala man lang po akong ni isang uod na nakita sa katawan niya. Nakadilat pa nga ang mga mata niya at parang buhay pa siya kung titingnan. Kung hindi lang po maputla ang balat niya. Wala rin po siyang amoy. Kaya lang po, yung suot niyang barong at pantalon, parang nasunog. Nakakatakot. Kahit po ako, hindi ko pa rin mapaniwala ang nangyari sa amin, ang bagay na yon. Diyos kong mahabagin. Ano ito, Adelpha? Bakit nandito sa bahay mo ang bangkay ng anak mo? Amang Gito, yan ho ang dahilan kaya sinundo ko kayo sa inyo. Kailangan niyo hong tulungan ng anak ko makawala sa sumpa ng gayumang ibinigay natin sa kanya. Tulungan niyo ang anak ko, Amang. Nakikiusap ako sa inyo. Masyadong malakas ang gayumang ipinagawa mo sa akin, Adelpha. Mahihirapan tayong baliin ang bisa nun. Pero susubukan ko. Hala't magpakuha ka ng palangganang may lamang maligamgam na tubig, asin, kandila at langis ng ahas. Roxanne, anak, narinig mong sinabi ng amang. Lakad na. Opo, Nay. Ngayong nakahanda na ang lahat ng dapat ihanda, Adelpha. Sindihan mo ang kandila. Pagkatapos ay ipahid mo sa mukha ng anak mo ang langis ng ahas. Bilang ang ahas ang sumisimbolo sa pinakamabisang pangontra sa pag-ibig. Magpataka rin dito sa tubig na nasa palanggana, Adelpha. Lagyan mo rin ito ng asin. Pagkatapos ay saka mo ipunas yun sa buong katawan ng iyong anak. Na kahit ang uod ay hindi magawang lapitan dahil sa init ng impyernong humihila sa kanyang kaluluwa. Paliguan mo siya. Hugasan mo ang gayumang ipinatak ko sa kanya sa pamamagitan ng kanyang litrato.
Ngayon, ipikit nyo na ang mga mata nyo, Adelpha. Maghawak-hawak tayo ng ating mga kamay. At ipangako nyong huwag na huwag kayong bibitiw sa akin kahit na anong mangyari. Oo, Amang. Kung ganon, simulan na natin ang ritual. Ay, kaya sayagi, himila, ang bisigalay ko, hiluro. Ay, kaya, Sir Wilmore, matapos po ang nakakabinging mga ingay na yun na sabay-sabay kong naririnig ng mga sandaling yon, ay bigla na lang huminto. Nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Kuya Gilbert, sa isang iglap ay bigla na lang pong umimpis ang kanina ay buong-buong katawan ni Kuya. Parang bigla po siyang nabulok. Umalingasaw po ang napakabahong amoy, kaya hindi ko po maiwasan noon na magtakip ng sarili kong ilong. Pero ang pinaka-hindi ko malilimutang parte ng pangyayaring yon ay nang makita kong bigla na lang na may lumabas na maliit na bilog sa bibig ng bangkay ni Kuya Gilbert. Isang umiilaw na bagay na hugis bilog na kusa pong umangat sa ere at sumama sa hangin hanggang naglaho. Pagkatapos po noon, saka ko lang nakitang naglabasan ang mga uod sa mga mata, bibig, ilong at tenga ni Kuya Gilbert. Lumabas na ang kaluluwa ni Gilbert, Adelpha. Humiwalay na yun sa katawan niya. Nagawa natin. Sa wakas ay malaya na ang anak mo mula sa sumpa ng gayuma. Matapos ang lahat ng pangyayaring yun, Sir Wilmore, ay hindi na po nanumbalik pa ang samahan ni nanay at tatay at tuluyan na po silang naghiwalay. Ngayon naman po ay nagpapasalamat pa rin ako na hindi ako pinabayaan ni tatay at patuloy niya akong sinuportahan, habang si nanay naman po ay ginamit ang mga natitirang perang ibinigay sa kanya ni Aling Evelyn para mapagtapos ako sa pag-aral. 3 taon na po ang nakalilipas buhat ng tamaan si nanay ng COVID, Sir Wilmore. At isa siya sa mga binawian ng buhay. Simula po noon, ay hindi na ako muling dumalaw man lang sa probinsya namin at minabuti kong ibenta na lang ang lupa namin doon. Ayoko rin po kasing iuwi doon ang anak ko dahil na rin po sa masalimuot na alaalang ito ng pamilya namin na hanggang ngayon ay pinipilit ko pa ring ibaon sa limot. Sa kabila ng lahat, Sir Wilmore, meron po akong isang pinakamahalagang natutunan sa lahat. Hindi mo talaga pwedeng ipilit ang tunay na pagmamahal. Dahil kahit anong gayuma pa ang gamitin mo, hindi rin ito magtatagal kapag nabanggita na ang kamatayan. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento
na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Ako po si Kate, isang simpleng housewife dito sa Italy. Nakapag-asawa po ako ng isang Italiano at nagkaroon kami ng 2 anak, kung kaya't napagpasyang ko na rin na dito tumira sa Milano. Nung nakaraang Holy Week, ay bumisita kami ng pamilya ko sa Roma, kung saan kami nagbisita iglesia ng aking katolikong pamilya. Nang makapunta ako sa Vatican at makapasok sa napakaganda nilang simbahan, ay biglang pumasok sa isipan ko ang isang nakakakilabot na karanasan ko noong 19 years old pa lang ako. Hindi ko mapigilang dumaloy sa alaala ko ang nakaraan nang mapatitig ako sa napakalaking imahe ng Birheng Maria na nasa altar ng simbahan. Naalala kong bigla ang pinsang kong si Frida na deboto ng Birheng Maria. Kate, anong oras na ba? 3 p.m. na, Ate Frida. Kaya naman pala, kumukulo na tong tiyan ko, hindi pa tayo nanananghalian. Ang tagal kasi ng biyahe mula Agoo pa uwi rito sa Manila. Kanina pa ako nahihilo sa bus. Ay nako Kate, gutom yan. Gutom na talaga ako. Kaninang madaling araw pa tayo nakikipagsiksikan sa mga deboto ni Mama Mary. Mapalapit lang sa puno ng bayabas. Nakakalokan dami ng tao. Ang mahalaga, nakapunta na tayo sa Agoo para makita si Judiel Nieva at makita yung Dancing Sun. Grabe, ang tsaga mo, Ate Frida. Kahapon pa tayo ng umaga nagpunta dun para lang mag-abang ng milagro pero wala naman ako nakita nung tinitigan ko yung araw. Malapit na ako mabulag kakatingala sa araw, wala namang Mama Mary na nagpakita. Ha? Hindi mo nakita si Mama Mary? Bakit? Nakita mo ba? Naghiyawan nga yung mga tao, di ba, nung sumayaw yung araw? Lalo na nung lumabas na si Judiel. Diyos ko, kinilabutan ako para talaga akong nakakita ng santo. Naniniwala kang nakikita ni Judiel si Mama Mary dun sa itaas ng puno ng bayabas? Oo naman. Hindi mo narinig yung kwento ng matandang pilay na katabi ko? Sabi niya, bata pa lang daw si Judiel Nieva. May mga espesyal na kapangyarihan na siya. Kaya siya naging sikat na manggagamot sa lugar nila. Sabi pa nung matanda, nagsimula raw makakita ng pangitain ng Birheng Maria si Judiel noong 1987 pa lang. 10 years old pa lang daw si Judiel nung una niyang makita si Mama Mary. Bakit yung babaeng katabi ko? Iba naman ang sinabi. Anong sabi sa'yo? Bata pa lang daw si Judiel. Mahilig ng umarte-arte at kumanta-kanta ala Regine Velasquez. Nagsasalita mag-isa sa harapan ng salamin. Umiiyak-iyak, tumatawa-tawa, nag-acting workshop mag-isa. Kasi nga raw, gusto raw mag-artista ni Judiel, bata pa lang siya. Kaya malamang daw, acting lang ang lahat ng mga pinapakita niya sa tao. Parang si Nora Honor sa Himala. Ganun. Kate, mangilabot ka nga dyan sa mga sinasabi mo. Totoo si Judiel Nieva. Totoo na nakikita niya si Mama Mary. Dinescribe niya pa nga raw yung apparition eh. Sabi nung lolo na nasa likod ko, March 31, 1989 daw ang first public apparition ni Mama Mary. Kung saan sinabi ni Judiel na nakakita siya ng maliwanag na liwanag, nakarinig ng mga boses ng anghel at tunog ng mga trumpeta, habang yung mga anghel bumababa mula sa langit papunta sa kanya, habang kumakanta siya ng Alleluia at Salve Regina. Sa style ni Regine Velasquez, bentang-benta sa'yo yung kwento ng matanda ah. Shh! Huwag ka ngang impacta dyan. Makinig ka muna, Kate, pwede? Tapos daw, sabi nung matanda, sumunod na lumitaw daw ang banal na pamilya sa isang ulap. Holy Family. Kilala mo ba sila, Kate? Yung nasa bili natin tuwing Christmas. Correct. Sabi ni Lolo na nasa likuran ko, nagpakita daw kay Judiel si San Jose na may hawak na tungkod ng pastol at si Birheng Maria na nakaupo sa isang bato na hawak ang sanggol na si Jesus sa kanyang kandungan. Oh my God, Kate. I feel so blessed.
na makita si Judiel Nieva. Hanggang ngayon, nararamdaman ko sa mga ugat ko ang kakaibang flow of positive energy mula kay Mama Mary. Lalo na nung nakita ko yung dancing sun. Ano pang itsura daw ni Mama Mary? Ang sabi ng babaeng mataba sa unahan ko, ang paglalarawan ng mahal na Birheng Maria ayon sa personalized na estatwa ni Judiel Nieva, naiiba. Ang Birheng Maria raw ay nakasuot ng mahabang puting tunik at nakatayo sa ibabaw ng puno ng bayabas na nakapatong sa isang ulap na pinalamutian ng 7 rosas. 7 rosas? Talaga? Yes, Kate. Maniwala ka na lang. Si Mama Mary raw ay may 6 na bituin sa noo at may sailor knot na nadidisenyuhan ng tassel at isang golden chain ball na nakasabit sa kanyang dibdib. Ganun ka-glamorous si Mama Mary? Hindi ka talaga naniniwala kay Mama Mary, no? Naniniwala? Bakit doubtful ka? Hindi kay Mama Mary, kundi kay Judiel. Ay, nako. Bahala ka. Sa bagay, wala ka kasing sakit. Ate Frida, hindi sa ganun. Wala kang cancer sa uterus na tulad ko, kaya hindi ka naniniwala sa mga milagro. Ate Frida naman eh. Importante sa akin na gumaling ka. Gusto ko healthy ka. Gusto ko na mawala na yung pain na nararamdaman mo. Kaya nga kita sinasamahan sa Operation Hill na yun sa Agoo para suportahan ka sa lahat ng pamamaraan na magpapagaling sa'yo. Biglang natahimik ang pinsang kong si Frida ng mga sandaling yon. Nakita ko na lang na tumulo ang mga luha niya. Pinunasan ko ang mga luha niya at bigla siyang napayakap sa akin ng mahigpit, Sir Wilmore. I don't want to die yet, Kate. Ayoko pa. Gusto ko pa magkaanak, magkapamilya. Ayoko mamatay. Lahat gagawin ko para lang mawala tong cancer sa uterus ko. Tulungan mo akong gumaling. 1 tao lang ang kailangan mo para gumaling ka na agad. Isang matangkad na lalaki na naka-white tunic ang biglang sumulpot sa tabi namin ni Ate Frida. Mahaba ang buhok nito, habaan ang mukha, kulay brown ang mga malalalim na mata. Mukha siyang taga Middle East sa itsura niya. Para siyang Arabo na Egyptian dahil sa kulay ng balat niya at matangos na ilong na pahaba. Ako si Apostol Pedro at isa ako sa 12 apostoles ni Cadolor. Apostol Pedro? You mean isa kang apostol? Oo. Pwede ko bang malaman ang mga pangalan ninyo? Ako si Frida. Ito naman si Kate, pinsan ko. Anak siya ng Yumao kong tiyuhin na dating ministro sa simbahan. Kailangan mo ba ng tulong, Frida? Gusto mo bang gumaling agad-agad? Oo, Pedro. Ayoko nitong sakit ko. Sabi sa ospital, hopeless case na raw ako. Tinanggihan na nga ako ng doktor dahil sa cancer ko, pero hindi ako naniniwala sa kanila. Malakas pa naman ako at alam kong pagagalingin ako ni Cadolor. Cadolor? Ang aming leader at gabay. Siya lang ang makakatulong sa iyo. Isa siyang magaling na manggagamot. Hindi niya lang nakikita ang mahal na Birheng Maria. Nakakausap niya pa. Talaga? Sa katunayan, sinasaniban siya ng banal na Birheng Maria sa tuwing nanggagamot siya. Nandun siya ngayon sa loob ng chapel na yun. Chapel ba yun? Mukhang barong-barong lang yun eh. Sigurado ka, kuya? Doon talaga sa may squatters area? Oo, nasa lugar ng mahihirap ang puso ng Diyos. May libre kaming Bible study at pakain para sa mga dadalo. Gusto ko siyang makita. Kate, samahan mo ako. Sige ba, libre pala pagkain eh. Gutom na talaga ako. Pagdating namin sa nasabing chapel, napansin kong tagpi-tagpi ang pagkakabuo nito. Lupa lang yung sahig, may mga bangko at maliit na mesa na ginawang altar. Tasty na may palamang mayonnaise lang pala ang free food at tubig mula sa gripo ang panulak. Mabuti at nakarating kayo rito sa kaharian ng Diyos Ama. Kayo po ba si Cadolor? Matutulungan niyo nga po ba ako na gumaling sa cancer ko? Walang imposible sa kapangyarihan ko, Iha.
isulat niyo muna ang inyong mga address sa notebook na ito, kasama ng inyong buo at tunay na pangalan. Niyaya ko na agad si Ate Frida pagkatapos naming pumirma sa notebook. Hindi na kami nagtagal pa sa loob ng barong-barong na yon. Umuwi na kami at kinumusta kami ng Lola Irma namin kung ano ang nakita namin sa Operation Hill sa Agoo, La Union. Kwento ni Ate Frida ang lahat kay Lola Irma na meron ding karamdaman noon. Naging panato ko din siya bigla ni Judiel Nieva. Nang sumunod na araw, may mga kumatok sa pintuan ng bahay namin. Laking gulat ko nang buksan ko ang pinto at makita si Kadulor at ang kanyang 12 apostoles. Nginitian ako ni Pedro. Magandang umaga, Kate. Nandito kami ngayon ni Kadolor at ang 11 niya pang apostoles para magbahagi ng salita ng Diyos. Maaari ba kaming tumuloy? Wala na akong nagawa. Biglang pumasok na silang 13 agad-agad sa loob ng bahay namin. Napansin kong nagpalingalinga ng tingin na ang mga kalalakihan sa mga kagamitan namin. Hinawakan nila at tiningnan maigi ang mga muebles namin sa bahay. Kabilang na doon ang maliit na lumang baul na may lamang mga tunay na perlas ng Lola Irma ko na nakapatong sa ibabaw ng altar naming puno ng imahe ng mahal na Birheng Maria at Nazaret. Nandito kami, Frida, para magturo ng Biblia. Mga salita ng Diyos na dapat ninyong isapuso. Lola, nararamdaman ko na meron din kayong mabigat na karamdaman tulad ni Frida. Tama po ba ako? Tama ka, Kadolor. May goiter ang Lola Irma. Meron din siyang hypertension at diabetes. Mahina na rin ang puso niya. Gagaling ang lola ninyo kung pagkatapos ng ating Bible study ay magpapadasal kayo sa akin. Padasal? Oo, Kate. Kailangan nyo ring mag-alay. Kailangan ninyong bumili ng puting biik at 5 manok para katayin. Kailangang ilagay ang dugo ng manok sa isang mangkok. Ipapahid ko ang dugo sa bawat pintuan ng bahay ninyo. At gano'n na nga ang nangyari after ng Bible study namin na sa totoo lang ay wala akong naintindihan. Bumili kami ng mga hayop na pang-alay at kinatay lahat yon ng mga apostoles. Tuwang-tuwa sila. Ipinabalot nila sa plastik ang tinagtad na karne ng baboy matapos na kunin ang mga dugo ng mga hayop. May dala silang malalaking bayong. Kuya, ano gagawin niyo sa mga karne na yan? Iuwi namin, pati lalagak sa altar para makarating ang alay natin sa Diyos Ama. Kala ko ulamin niyo eh. Pedro, Mateo, Juan, Bartolome, halika na kayong lahat. Magpahid na tayo ng dugo sa bawat pintuan. Masusunod po, Kadolor. Ipinahid ni Kadulor ng pakrus sa mga pintuan ng bahay namin ang malapot na dugo. Naging malansa ang amoy ng buong bahay. Pinasok ng mga apostoles ang bawat kwarto namin. Sabi kasi nila, papasukin ng demonyo ang loob ng kwarto kapag hindi nila agad nilagyan ng krus ng dugo ng manok at baboy. Nang matapos ang ritual, agad silang umalis ng bahay bitbit ang bayong na may lamang mga karne ng baboy at manok. Napansin kong bukas ang tukador ko sa loob ng kwarto. Agad kong chinek isa-isa ang mga gamit ko. Nawawala ang wallet ko. Lola! Ate Frida! Bukas yung tukador niyo! Nawawala yung wallet ko na may lamang 5,000 piso! Nandyan lang yan sa loob ng kwarto mo. Agad akong pumunta sa altar para tingnan ang baul na may lamang alahas ni Lola Irma. Nawawala rin ang mga perlas niyang kwintas at painetang may diamante. Lola! Nawawala yung mga alahas mo! Nandyan lang yan, Kate. Huwag kang ampraning. Ninanamnam pa namin ng Lola ang mga basbas ni Kadolor. Hindi kami tinantana ng mga taga-chapel mula sa squatter.
Ilang Sabado silang nasa bahay namin. Lagi ding nagluluto ng handa ang Lola Irma kapag naandun sila sa bahay. Tuwing Sabado din, sinasapian si Kadulor ni Mama Mary. Ang weird niyang panoorin kapag sinasapian. Naninigas ang buong katawan niya at nagkikisay. Ayan ang Birheng Maria, Lola. Nararamdaman ko ng presensya niya. Kapag nasa katawan ni Kadulor si Mama Mary, ay nag-iiba ang boses niya. Para siyang talent sa radio drama. Ang galing magpalit ng boses. Huwag ninyo akong kalimutang tawagin sa araw-araw. Magrosaryo kayo 3 beses sa isang araw at ang mga karamdaman ninyo ay maglalahong tuluyan. Ito ang hiling ng puso kong duguan. Matagal nang nakakalimot ang mga tao na magrosaryo. Sa akin kayo humingi ng tulong para makarating sa anak kong si Jesucristo. Naintriga ako kay Kadulor Sir Wilmore, lalo na nang magbigay siya ng mga mangyayari sa pamilya namin sa future. Sabi ni Mama Mary na nasa katauhan ni Kadulor, hahaba pa raw ang buhay ng Lola Irma ko. Magtatagal pa raw ito ng 12 taon at gagaling din si Ate Frida sa cancer niya sa uterus. Magkakaroon pa raw si ate ng 5 malulusog na anak at makakarating sa USA sa susunod na dekada para doon na manirahan. Kapag aalis na si Mama Mary sa katawan ni Kadulor, ay uungol siya ng malakas at muling maninigas habang pinapahiran ni Pedro ng langis ang mga kamay at paa niyang ubod ng dumi. Amoy palengke si Kadulor. Malansa siya sa totoo lang. Sa tuwing mangyayari yun, kumukuha ng panyo si Ate Frida at Lola Irma at pinupunasan ang pawis na si Kadulor sabay pahid sa parte ng katawan nila na may sakit. Diring-diri ako kapag ginagawa nila yon. Para kasing hindi naliligo si Kadulor. Dugyutin ito. Marami pang tinga sa ngipin. Nang gabing yun, patulog na ako sa kwarto ko nang mapansin kong bukas ang nakakantado kong cabinet. Mabilis akong tumayo at tiningnan ang laman ng cabinet ko. Nawawala ang mga bra at panty ko, pati na rin ang mga nighties kong maikli. Lahat nawawala. Mabilis akong lumabas ng kwarto ko para puntahan sa kwarto niya si Ate Frida, pero wala siya doon. Pumunta ako sa kusina at nakita ko siyang nakasilip sa bintana. Nakamatsyag sa likod bahay namin na puno ng malalaking puno ng mangga at akasya. Nanginginig si Ate Frida. Ate Frida, ano ginagawa mo dyan? Hindi mo nakita si Mama Mary? Ha? Saan? Ayun siya, Kate. Naglalakad sa ilalim ng puno ng akasya. Silipin mo. Nangilabot ako sa nakita ko, Sir Wilmore. Nakita ko ang isang matangkad na babaeng maputi ang balat na nakadamit ng puti. Puting-puti ang suot nitong tunik. May belo itong parang umiilaw. Merong 6 na tuldok na bituin sa noo ang babae. Pero hindi malinaw ang mukha niya dahil sa belong suot na nababalutan ng dilim at may kulay gintong kwintas na nakasabit sa kanyang dibdib. Naglalakad ito sa parang ulap na nasa paanan niya. Sumusunod ang ulap na ito kahit saan siya pumunta. Umiiyak na lumabas si Ate Frida sa likod bahay para puntahan si Mama Mary sa ilalim ng puno. Mabilis ko siyang sinundan. Papalapit na kami sa babaeng nakaputi nang biglang humarap ito kay Ate Frida. Nabubulok ang mukha ng babaeng nakaputi. Malalaki ang mga namumulang mata nito, bitak-bitak at inaagnas na ang pahabang mukha. Mukhang demonyo ang itsura ni Mama Mary na nagpakita sa aming magpinsan. Naligas ang katawan ko. Hindi ako nakasigaw ni hindi nakatakbo.
Nahimatay sa takot si Ate Frida at nang bumagsak sa lupa ang pinsang ko, napansin kong may dugo sa pagitan ng mga hita niya. Dinudugo siya. Nang muli kong tingnan ang nakakatakot na babae, wala na ito. Agad kong itinakbo sa ospital si Ate Frida at doon ay nakita na sumabog na raw ang mga bukol niya sa uterus niya. Agad na inoperahan si Ate Frida. Matagal siyang na-confine sa ospital, kung kaya naman kami na lang ni Lola Irma ang naiwan sa bahay tuwing Sabado. Ang asawa ni Ate Frida ang nagbabantay sa kanya sa ospital. Magandang gabi, Kate. Narito kaming muli upang gamutin ang Lola Irma mo. Meron akong gustong ikwento sa inyo, Kadolor. Ano yon? Nakita namin ni Ate Frida si Mama Mary sa likod bahay. Totoo, papuri sa Diyos. Pero nakakatakot ang mukha niya. Isa siyang halimaw. Demonyo! Maraming nagpapanggap na santa, ngunit ang totoo ay isa silang demonyo. Napansin ko rin na maraming nawawalang gamit at alahas dito sa bahay namin simula nang regular nyo kaming bisitahin para gamutin ang lola. Meron ba kayong kinalaman ni Kuya sa pagkawala ng mga gamit ko? Pinagbibintangan mo ba kami mga magdanakaw? Biglang nag-brown out nung gabing yon. Kasunod nun ay muling nanigas at nagkikikisay si Kadolor. Binuhat siya ng 12 apostoles niya pahiga sa sofa naming Nara. Natakot ako, kinabahan, parang may ibang presensya sa loob ng bahay namin. Tumayo ang mga balahibo ko sa braso at batok. Makinig! Ako ang Diyos Ama na lumikha ng langit at lupa. Ako ang nagbigay sa inyo ng lahat ng kayamanan na meron kayo ngayon. Kailangan ninyong ibalik sa akin ang ibinigay ko sa inyo upang huwag kong kunin ang buhay ninyo. Ako ang simula at ang katapusan. Ako ang masusunod. Ialay niyo sa akin ang lahat ng pera, alahas at ari-arian ninyo kung gusto niyong alisin ko ang sakit sa inyong katawan. Biglang nawalang malay tao si Kadolor. Nataranta ang mga apostoles niya. Napatingin ako sa bintana ng kusina. May babaeng nakasilip. Naando na naman si Mama Mary na mukhang halimaw. Nakakatakot ang mukha nito. Madilim ang buong bahay. Ngunit alam ko na yon ay demonyong babae na nagpapakita sa aming magpinsan. Kadolor, yung Mama Mary na nakita namin ni ate, ayun nasa bintana, nakasilip sa atin. Napansin ko bigla na nawawala ang 7 sa mga kalalakihan na dala ni Kadolor. Mabilis ko silang hinanap. Nakita ko sila sa kwarto ni Ate Frida ko. Biglang bumalik ang kuryente at huling-huli ko sila sa akto. Kinakalkal nila ang bawat tukador at kabinet ng pinsang ko. Yung lalaking si Mateo, huling-huli ko na nagbibilang ng pera na kinuha niya sa kabinet ng Ate Frida ko. Yung isa namang lalaking nagngangalang Bartolome, nakita kong inaamoy-amoy ang underwear ng pinsang ko. Nakangisi pa ito ng mahuli ko. Mga magnanakaw! Ano yung ginagawa niyo? Sumigaw si Lola Irma ko at nabaling ang atensyon sa kanya. Mabilis ko siyang pinuntahan at nakita kong sa pilitang inaagaw ni Kadolor ang maliit na pitaka ng lola ko na may lamang gintong sising at mga hikaw. Kadolor! Sa lola ko yan! Bitiwan mo yung pitaka! Sumabog ako sa galit, Sir Wilmore. Pakiramdam ko ay naakyat bahay kami. Harapan kaming ninakawan. Sumigaw ako. Mga magnanakaw kayo! Mga kapitbahay! Tulong! Pinasok kami ng mga magnanakaw! Nagsipagtakbuhan sila Kadolor at ang 12 apostoles niya papalabas ng bahay. Mabuti na lang ay wala silang natangay na gamit. Pero muli akong kinilabutan nang makita kong nasa likuran na ng Lola Irma ko ang babaeng nakaputi na may mukhang halimaw. Sa pagkakataong ito, mas nabubulok na ang mukha niya habang umuusal ng dasal
na hindi ko maintindihan. Sa takot ko, napadasal ako ng malakas. Pumikit ako at sumigaw ng... Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Dumilat ako. Nakita kong unti-unting nanghihina ang lola ko, habang parang usok na nawawala sa hangin na ang babaeng nabubulok ang mukha. Sir Wilmore, kinabukasan, nagpabasbas kami ng bahay sa totoong pari ng simbahan. Palagay ko kasing nagdala ng demonyo o masamang espiritu sina Kadolor sa bahay. Lalo pat, ginagamit nila ang Panginoon at si Mama Mary para makapanloko at makapagnakaw sa mga tao. At yun na rin ang huling gabi na nakita ko si Kadolor at ang kanyang 12 apostoles. Nang sumunod na taon, pumanaw ang Lola Irma. Komplikasyon, na cardiac arrest siya. Nagkaroon din siya ng demensya simula nang magpakita sa aming magpinsan ang Mama Mary na may nabubulok na mukha. Nauso noong mga modus ng mga manggagamot kuno na nagpapakita at sinasaniban sila ni Mama Mary dahil sa nangyari kay Judiel Nieva. Lahat halos nakigaya, nakiuso, sumakay sa kasikyatan ni Judiel. Maraming tao ang naniwala at kasama na ang pamilya namin doon. Kaya nauwi kami sa modus ng mga peking sinasapian kuno ni Mama Mary. Pero noong taong 1993, kinundi na ng isang teolohikong komisyon ang mga nabanggit na supernatural apparitions ni Mama Mary kay Judiel Nieva bilang constat dinon supernaturalitate, o kung itatranslate sa wikang Pilipino, maliwanag na hindi supernatural. May nabalita rin na isang peking medium ni Mama Mary si Judiel. Ayon po yan sa ulat na nabasa ko. Pero kung naniniwala kayo sa kanya, hindi ko kayo pipilitin. Basta ang ikinatuwa ko sa lahat, nakasurvive si Ate Frida mula sa malubhan niyang sakit na cancer. Tulad ko, sa Europe na rin siya nakatira kasama ang kanyang asawa at 2 anak na malulusog. Sa Kumanobo, Macedonia na sila permanenteng nabubuhay ngayon. At nang minsang umuwi ako sa Pilipinas, napadaan ako muli sa squatters area kung saan namin pinasok si Ate Frida ang chapel kuno nila Kadolor. Nakita ko doon si Pedro na apostol, nagkakaliskis ng mga bangos. Nagbebenta ng isda sa tapat mismo ng dating chapel na isang tindahan ng karne ng baboy, baka, manok at mga seafood. Tinanong ko kung nasaan si Kadolor. Wala na si Dolor. Nasa Dubai na. DH na doon. Nasaan na yung ibang mga apostoles na kasama mo nun? Sila Mateo at Bartolome. Ayun no, nagpupusoy. Yung iba nasa court, nagbabasketball. Napangiti na lang ako kay Pedro Sir Wilmore habang dahan-dahang lumayo sa kanya. Nang bumalik ako sa Milano, Italia, doon ko palang ikwinento sa sarili kong mga anak ang pinagdaanan kong karanasan sa piling ng mga magnanakaw na alagad daw ng Diyos.